Meron kasing may lumalabas na rumors na si Claire Castro is having an affair with the DOJ spokesperson. 'Di ba? Kasi somebody messaged Yung me. bagong spokesperson. Yeah. Si Martinez yata yun? Paulo Martinez. Not I just Paulo. Not Paulo. Paulo Martinez. Yes, ma'am, go ahead po. Go ahead. Oo, and ang yung blind items na lumalabas sa dyaryo, they're saying that the reason that pumatol si Paulo Martinez dito kay Auntie Claire is because he wants to be assistant secretary. No, so for me, yun yung reprehensible. Kasi I don't really care about other people's personal lives. I don't care. I mean, they're consenting adults. I don't care, di ba? But that you are using your position in government in exchange for sexual favors, that one is an issue with me. Breaking news, mga kaibigan! Kahindik-hindik na balita. Nako, Semana Santa pa naman. Pero ano po itong nababalitaan natin? At ito po'y kumalat na po sa social media, mga kaibigan. At umani na po ito ng samot-saring mga reaksyon at mga komento. At nag-viral na po ito. Dahil mga kaibigan, di umano ito pong si Auntie Claire or si Palengkera. Nakaw! May karelasyon! Totoo ba ito, guys? Grabe naman. Alam mo, pag may mga ganyan, ang una-una agad pumapasok sa isip ko ay si Saba Queen. Dahil si Saba Queen po, mga kaibigan, ganun din yun eh. Mahilig din sa mas bata sa kanya. Kaso lang, yung kay Saba Queen, ang kapalit ay pabahay. Pero dito po, ito pong si Polo, no? Ito daw ay pumalit. Kung hindi ako nagkakamali, siya yung pumalit kay Clavano para maging spokesperson ng DOJ, no? Dahil si Clavano po, mga kaibigan, ay tinana ni Bonjing doon sa ombudsman. So, kaya po, ang pumalit, itong di umanong si Polo. So ngayon, mga kaibigan, ano po itong nababalitaan natin? Na meron daw silang aring king. Kasi po, pareho sila, guys. Kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, pareho silang married eh. They are both married, no? Meron silang mga sari-sariling mga asawa. At may mga anak din siguro ito. Alam ko si Auntie Claire may anak yan. Pero itong si Polo, malamang may anak na rin siguro yan. Pero, mga kaibigan, grabe naman itong balita na to. Ang sabi po dito ni Dr. Lorraine Badoy, dapat sagutin ni Claire Castro ang mga aligasyon na may relasyon siya kay DOJ spokes Paulo Martinez. Grabe. Kapalit ng pagbibigay nito ng mas mataas na posisyon sa gobyerno. Kahindik-hindik at mapanganib kung ito ay totoo. So mga kaibigan, klaruhin lang po natin kaya nga gusto po ni Doktora Badoy na sagutin niya itong mga aligasyon. Kasi po, galing po ito sa source Hindi naman sinabi ni Dr. Lorraine Badoy na ito talaga ay confirm. Pero sabi ko nga sa inyo, guys, hindi naman ito lalabas. Hindi naman ito sasabog kung wala po talagang pinanggagalingan. Pero ito lang po ang masasabi ko dyan, Dahil ikaw, Auntie Claire, napakayabang mo Di ba? Ngayon, mga kaibigan, ito lang po ang pinaka-questionable ngayon. Dahil bakit po bigla siyang na-promote? At ang alam ko, guys, kaya daw niya ito pinatulan si Auntie Claire kasi gusto daw niya ng higher position. Yun pala. Kasi sabi nga ni Dr. Lorraine Badoy, wala naman siyang pakialam, no? Wala siyang pakialam sa relasyon, kung may relasyon ba kayo o kalaguyo mo ba yung dyan, hindi natin alam, no? Or kulasisi mo ba si Wala po tayong pakialam sa inyong mga buhay. Kasi buhay nyo yan Sabi nga, both are consenting sila adult no? So, wala tayong pakialam dyan. Ang problema lang, ginamit po ang kapangyarihan para makakuha ng higher position. Yun lang. Kaya po ang nakalagay dito, guys, reprehensible, no, and dangerous if true. Kung totoo, kung totoo po ito, delikado ito, guys. Dahil talagang ginagamit po nila ang kanilang mga posisyon
para makakuha po sila ng higher position. Katulad po ni Saba Queen. Ang problema kasi kay Saba Queen, mga kaibigan, talagang meron pong ano yun eh. May married life din yung ano eh. May kasal din yung si Junel. Yun ang problema dun eh. Pero anyway, ito po. Pag-usapan po natin ito, mga kaibigan, dahil controversial na po ito, guys, at dapat nyo po itong malaman, at lahat po ng mga sumusuporta sa kanya, mga aliporis niya, ang yayabang nyo, ito, kung totoo ito, kailangan niyang ipaliwanag. Kung hindi po ito totoo, kailangan pa rin niya magpaliwanag. Di ba? So, mga kaibigan, basahin lang po natin, para lang po makumpleto yung context natin. Kasi ang nakalagay po dito, mga kaibigan, sa isa pong balita, ipakita ko lang sa inyo para meron po kayong idea. Ayan po. Ang nakalagay po dito, kung babasahin po natin, dapat sagutin ni Claire Castro ang mga aligasyon na may relasyon siya kay DOJ spokes Polo Martinez kapalit ng pagbibigay rito ng mas mataas na posisyon sa gobyerno. Kahindik-hindik at mapanganib kung ito ay totoo. Grabe! Kung sa English pa, mga kaibigan, Claire Castro should address allegations that she has a relationship with Department of Justice spokes Polo Martinez in exchange for giving Polo Martinez a higher government post. Reprehensible and dangerous kung totoo. Nako! So, mga kaibigan, talagang ito po isang hamon. Okay? Para klaro lang po hinamon po ni dating PCOO Yusek Dr. Lorraine Badoy itong si Palace Press Officer Yusek Claire Castro na sagutin ang kumakalat na aligasyon na may relasyon umano ito sa isang opisyal ng Department of Justice or DOJ. Sa kanyang reaksyon, diretsahan nitong hinimok si Castro na magsalita ukol sa issue. Claire Castro should address allegations that she has a relationship with Department of Justice spokes Polo Martinez in exchange for giving Polo Martinez a higher government post. Reprehensible and dangerous if true. Dapat sagutin ni Claire Castro na may relasyon siya kay DOJ spokesperson Polo Martinez kapalit ng pagbibigay rito ng mas mataas na posisyon sa gobyerno. Kahindik-hindik at papanganib kung ito ay totoo. Nako. Ang naturang pahayag ay lumabas sa gitna ng mga usap-usapang online kung saan ilang netizens ang nag-uugnay sa personal na relation at umano'y posibleng impluwensya sa loob ng gobyerno. Sa kasalukuyan, kapwa wala pang inilalabas na pahayag si Claire Castro at Polo Martinez kaugnay ng naturang issue. So mga kaibigan, hindi po ito hindi po ito parang wala-wala lang, no. Importante ito, mga kaibigan kasi po alam naman natin, guys, na itong gobyernong bangag, mga kaibigan, ay talagang ginagamit nila ang kanilang mga posisyon po, no? Para po makakuha sila or makagain po sila, mga kaibigan, ng kanilang mga interest or mga posisyon. 'Di ba? Alam natin 'yan, Marami pong gumagawa niyan. Hindi lang po itong nabalitaan natin. Hindi lang po ito. Marami po tayong nabalitaan dyan, pero wag na nating pag-usapan dito. Focus muna tayo dito kay Auntie Claire na talagang huling-huli, booking na booking. Naku po, mga kaibigan, ewan ko lang po kung anong sasagot niya. Pero, syempre kanina, mga kaibigan, meron pong lumabas na balita at sumagot daw si Auntie Claire. Ang bilis ang bilis niyang sumagot, mga kaibigan, etong si Auntie Claire. Patungkol po dito sa kumakalat na matinding balita po at mga aligasyon patungkol po sa kanyang relasyon. Kasi syempre, mga kaibigan, may asawa ito at may anak din. Kailangan talaga niya itong sagutin kasi po, mga kaibigan, galing po ito sa isang reliable source. Hindi po ito, guys, yung para bang joke lang, no? Hindi po ito April Fool, kasi kahapon lang yun. Kahapon po yung April Fool Ngayon, April 2 na tayo ngayon, so wala ng April Fools. Okay, mga kaibigan, pero bago po natin basahin ang kanyang sagot, no, kasi nga syempre hinamon siya
Ang sinabi po ni Dr. Lorraine Badoy, kailangan mo magpaliwanag sa mga aligasyon. Bago po natin puntahan itong paliwanag ni Auntie Claire, mga kaibigan, pakinggan muna natin ang buong pahayag, no? Dito kay Dr. Lorraine Badoy. Kasama niya po dito, mga kaibigan, si Ka Eric, no? Para lang po mabigyan kayo ng kumpletong narrative po. At para makumpleto din po yung context natin, mga kaibigan. Ito po, pakinggan na po natin, mga kaibigan. Wait lang, ha? Meron kasing may lumalabas na rumors na si Claire Castro is having an affair with the DOJ spokesperson. 'Di ba? Kasi somebody messaged Yung me. bagong spokesperson. Yeah. Si Martinez yata yun? Polo Martinez. So, Not Paulo. Paulo. Polo ka Martinez. Yes, ma'am, go ahead po. Go ahead. Oo, and ang yung blind items na lumalabas sa dyaryo, they're saying that the reason that pumatol si Polo Martinez dito kay Auntie Claire is because he wants to be assistant secretary. No, so for me, yun yung reprehensible. Kasi I don't really care about other people's personal lives. I don't care. I mean, they're consenting adults. I don't care, di ba? But that you are using your position in government in exchange for sexual favors, that one is an issue with me. Yeah, So, very similar, ma'am, sa ginawa nila Ila de Lima, di ba? Correct. Ginamit niya yung kanyang posisyon kaya sa hinabol ni Pangulong Duterte. Hindi dahil sila Ila de Lima siya. Hindi dahil inimbestigahan niya noon si Pangulong Duterte when she was with Commission on Human Rights, kundi ginamit niyang poder niya as DOJ Secretary to ask and manipulate sexual favors. Na inamin niya mismo on television na pumupunta siya nag-overnight halos sa bilibid. Ito yung punto ni Ma'am Lorraine. Wala kaming pakialam kay Claire Castro kung magiging malandi ang diskarte niya. Problema niya yon. Pero yung gamitin niya, yung pagiging malandi niya, ang pagkabalahura niya para kumuha ng mga pabor at gamitin ito sa maniobra sa posisyon sa gobyerno, yan ay public interest issue. Go ahead, Ma'am Lorraine. Oo, delikado yun. Delikado yung ganun. So ano pa pala ang Pero pinatulan talaga, ha? You know what? You'd be surprised. You'd be surprised how a lot of younger men like really older women. And it's usually the younger Really? men. Yeah, yes. And it's usually the younger men are usually confident. Yan ganyan, matalino, etc. Okay, yung bata to man si bata to si Martinez kay Polo Claire. Martinez. And also, this Polo Martinez daw, according to the blind items, is niyayabang niya sa mga kaibigan niya na kaya niya pinutulan kasi gusto niya maging assistant secretary. Nagugulat naman ako kasi hindi ko gets what's the big deal about being an assistant secretary? Kasi nung panahon Ma'am, malaki yan, ha? Sapagkat pag nag-assistant secretary ka, you can exercise power. Direktahan na natin, ma'am. Nag-aarigluhan kasi dyan. A lot of lawyers know that. Kung may arigluhan sa korte, kagaya ng ginawa laban kay Pastor Kibuloy, mga maniobra sa korte, sa DOJ, ma'am, mayroon din ganyan. And if you're an assistant secretary, your price of arrangement sa mga ganyan will be higher. You know what, Eric? Siguro that's my problem. That's my problem siguro. Parang I am kind of naive about these things, or maybe because I didn't see it with my father. Yes, hindi ganun si Justice Badoy eh. Yeah. Also, my husband is Opo. talaga. So, the man closest to me, I never saw it, diba? So, even PRRD, lalo na. I mean, he himself admits that he likes beautiful women. I saw it. But, he would never appoint you just because he had a relationship with you. May mga chismis, no? Sila ni Mocha, hindi naman totoo yun. O kami daw, hindi totoo yun, diba? Yun. Paano yun, ma'am, intriga na lang yun dahil you are performing well in the government, in the cabinet, and you deliver. Ay, sa LCAC lang nagawain mo, ma'am, sino makakagawa noon sa napakahirap na communications requirements to fight the propaganda machinery of the CPP, NDF. Pero ma'am, thank you, ma'am. Ma'am, gusto ko itong punta ng sinasabi mo eh.
Kasi kung makaasta ito si si Claire Castro, parang si Ontiveros at si Dilima na mga Mary Immaculate Conception ang datingan. Immaculada Conception na righteous, morally upright, na mga gender champion Yung of gender pala. equality. Mga tirador pa. Ayan po mga kaibigan, mga tirador pala. Maganda yung ginamit na term ni ni Ka Eric, Oh, akala mo kasi hindi makabasag pinggan. Akala mo mga Maria Clara, no? Alam niyo na yung mga ganong style, yung mga kunwari mga conservative. Yung pala mga tirador. Yan po mga kaibigan, ang pahayag. Matinding pahayag po ni Dr. Lorraine Badoy, kasama po dito si Ka Eric mga kaibigan. Kaya nga sabi ko sa inyo matindi talaga ito. Talagang ewan ko lang Pero kanina po sumagot naman. Oo, sumagot naman itong si Auntie Claire. Okay. Ito naman ang pag-usapan natin, yung sagot niya. Siyempre para maging fair po para maging fair po tayo dito, no? Ipakita din natin ang kanyang sagot. Ito po mga kaibigan, ito po ang kanyang sagot. Basahin lang po natin para sa inyong kaalaman. Ang sinabi po ni Auntie Claire dito guys, ang nakalagay po dito, Claire Castro itinangging jowa niya si DOJ spokes Polo Martinez. Sabi niya, ako rin po, nagulat ako. Saka wala po tayong kondo. Yung asawa ko, hindi siya kinakabahan kasi alam niya naman na hindi natin gagawin kung ano man yung iniisip nila. Tayo po ay mapagmahal na nanay at mapagmahal na asawa. Kumbaga, isang asawang loyal. Loyal daw siya sa asawa niya. Yan po ang kanyang sagot. Mariing itinanggi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro ang kumakalat na blind item at aligasyon na iniugnay siya ng isang opisyal ng Department of Justice or DOJ kasunod ang mga espekulasyon sa social media. Sa panayam sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH, diretsang sinagot ni Castro ang issue at iginiit na wala itong katotohanan. Ako rin po, nagulat ako. Saka wala po tayong condominium. One thing's for sure, wala po tayong condominium, sabi po ni Castro. Bagamat hindi niya direktang pinangalanan ang DOJ official na kanyang pahayag, ang kanyang paglilinaw ay itinuturing na tugon sa mga kumakalat na usap-usapan na nag-uugnay sa kanya kay DOJ spokesperson Polo Martinez. Ayon kay Castro, hindi naging issue ito sa kanilang pamilya, lalo na sa kanyang asawa. Yung asawa ko hindi siya kinakabahan kasi alam niya naman na hindi natin gagawin kung ano man yung iniisip nila. Yun mga ipinupukol nila sa aking mga issue. Bukod dito, iginiit ni Castro ang kanyang pagkatao bilang isang asawa at ina. Tayo po ay mapagmahal na nanay at mapagmahal na asawa. Kumbaga, isang asawang loyal, the ever faithful wife. So talagang faithful daw siya sa kanyang asawa. Okay yan, sige. Maganda yan. Kailangan naman talaga maging faithful ka. Di ba? Siyempre, asawa mo yan alam mo. Pero mga kaibigan, bakit po ito kumalat? At bakit po ito sumingaw? Itong umaalingasaw na masangsang na amoy nitong magjowa. Totoo ba talagang magjowa? Yun lang. So, yun po ang ating update po mga kaibigan, no?